na po ng krisis sa Marawi City at mahigit 100 na ang nasawi sa bakbakan sa pagitan ng mga tropa ng gobyerno at ng Maute Group. Batay po yan sa pinakabagong tala ng Malacanang. Ayon naman sa ARMM, aabot na sa 176,000 na mga residente ang lumikas dahil sa kaguluhan. Out of 200,000 po ang populasyon ng Marawi City. Pagtitiyak ng mga otoridad, 85% na ng Marawi ang kontrolado ng militar. Pero isa pa sa mga tinututukan, ang impormasyong may mga kasamang dayuhan ng Maute. Ayon sa ulat ng Reuters, nasa 40 mga dayuhan daw ang kasama ng Maute sa Marawi, batay sa isang intelligence source. Live mula sa Iligan City, may report si Emil Sumangil. Emil? Jessica, nakasentro pa rin ngayon sa tatlong bagay ang military offensive. Una, i-clear mula sa mga terorista ang lugar na ito. Ikalawa, i-recover ang mga residenteng naiipit. At ikatlo, i-extract ang mga bangkay sa loob ng Marawi City. Pagputok ng liwanag, binanata na agad ng MG-520 attack helicopters ng Philippine Air Force ang mga lugar kung saan daw nakaposisyon ng Maute Group. Hindi nilubayan ng air assets ng militar na bakbakan ng mga lokasyon ng target. Dito sa lugar na kung tawagin ng mga taga rito ay Mapandi, napapasok na sa city proper ng Marawi City. Ang ilang lugar sa Mapandi, napasok na ng mga sundalo. Pero ang Mapandi Bridge, hawak pa rin ng Maute hanggang ngayon sa ika-8 araw na ng bakbakan dito. Sa paniwala ng mga sundalo at pulis, andito ang grupo ng Maute, kasama ang ilang bihag na ginagawa nilang human shield. Kaya bukod sa mga airstrikes, umaalingaw-ngaw ang mga putok ng baril. Ang mga ground troops naman ang bumanat. Saka sumiklab ang sunog sa mga lugar kung saan nagkakabakbakan. Ang isa sa mga istrukturang nagliyab, isang kanto lang halos ang layo mula sa aming posisyon. Gumalaw ang Philippine Marines sa papasok malapit sa lokasyon ng mga kalaban, gamit ang mga armored personnel carrier at iba pang military vehicles. Philippine Army naman ang pumosisyon sa iba pang lagusan papasok sa Mapandi Bridge, ang sinasabing lugar na hawak pa rin ngayon ng Maute Group. Lockdown sa area na ito ngayon, sundalo at pulis lang ang pinapapasok dahil na rin daw sa sitwasyon. Sir, bawal dito, sir. Nasa vantage points daw ang mga sniper ng Maute Group. Ito raw ang isa sa mga balakid ngayon kaya hindi basta maka-advance ang tropa ng pamahalaan. Sir, mula dyan sa tangke, mga ilang metro ho, bago yung kalaban. Ang layo. Di pa namin matansya, ma'am. Sir, kasi dyan lang talaga. Kung pwede, atras na lang, sir. Sabi ng Provincial Crisis Management, nasa 85% na ng Marawi City ang napasok at okupado na ng militar. Sa pinakauling tala ng Malacanang, umabot na sa mahigit 100 ang nasawi sa bakbakan sa Marawi. 19 dito ang sibilyan, 20 ang mula sa pwersa ng gobyerno at 65 ang galing sa hanay ng kalaban. Mismong si National Security Advisor Hermogenes Esperon ang nagsabi, may mga kasama umanong dayuhan ng mga terorista. May nakita tayo mga foreigners, we are still even verifying kung talaga bang galing sa ISIS ito. But what we know is that mayroong talagang tangka at talagang ginagawa na iproproklama ang isang dating Abu Sayyaf na maging pinuno ng ISIS dito. Si Hapilon po. Si Isnilon Hapilon. Ayon din sa ulat ng Reuters, hindi bababa sa 40 ang mga dayuhang kasama ng Maute sa Marawi, batay umano sa intelligence source sa Pilipinas. Kabilang daw rito ang mga teroristang mula Indonesia, Malaysia, Pakistan, Saudi at iba pang bansa sa Middle East. Pinangalanan pa raw ng Malaysian Police ang 4 na bumiyahing pamindanao para sumama sa mga terorista. Ayon naman sa isang source sa Indonesia, 22 mula sa halos 40 miyembro ng grupong konektado sa ISIS ang nagpunta sa Marawi para sumama sa bakbakan. Jessica, sa kabutihang palad nakapagsagawa ng evacuation at rescue operation ng lokal na pamahalaan ng Lanao del Sur ngayong araw sa tulong ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police. Jessica. Emil, ang sabi ng militar, 85 o 80% ng Marawi kontrolado na nila. Ito rin ba ang sense na nakukuha nyo kapag nandun kayo sa mga lugar kung saan nakaklear na ng militar? Yung mga lugar ng mga blocks o mga kalsada dun sa downtown Marawi na dati hawak daw ng Maute. Emil.
Jessica, Miyerkules nang lumapag ang GMA News Team sa Marawi City at kung ikukumpara natin ang sitwasyon noong isang linggo at ngayon, unti-unti na ring nakakapag-advance ang media coverage. Kung dati-rati, dito lang sumesentro ang ating pagdodokumento ng istorya around 103rd Brigade Headquarters at dito lamang sa Kapitolyo. Ngayon, unti-unti na rin tayo nakakababa at binibigyan na rin tayo kahit papano ng authorization ng AFP at ng PNP para makalapit dito nga mismo sa area ng Mapandi, yung sinasabing stronghold ng Mauti Group at ng iba pa nilang kasama. At gaya ng aking nabanggit sa report kaninang umaga, dyan nakasentro yung military operation. At lumalabas na rin sa mga impormasyong ating natatanggap mula sa AFP at sa PNP na lumiliit na lamang yung lokasyon ng target o kung saan nakasentro ang opensiba ng militar at ng pulisya. Jessica. Pero Emil, may mga nakukuha rin tayong reports na nakakalipat-lipat pa rin yung mga Maute, no? So, kung minsan nandito sila sa isang building na ito, tapos lilipat sila sa iba and then babalik. May ganun pa rin bang namomonitor kayong sitwasyon ngayon, Emil? Jessica, ang malinaw ayon sa ilang impormasyong ating natatanggap mula sa military, yung pagtawid ng Mapandi Bridge ang nananatiling stronghold o ang kuta nitong Mauti Group hanggang sa mga oras na ito. Nahihirapan mag-advance ang military, maging ang pulisya sa area na yan dahil maraming vantage points di umano sa area na kung saan nakapwesto itong sniper ng Mauti Group. So ang ginagawa, idinadaan ang military offensive sa airstrike, saka lamang gumagalaw ang ground forces ng military. Ito, Jessica, ang ating naobserbahan sa nakalipas na pag-cover natin ng military operation nito mga nakalipas na araw. Jessica. Sa araw na ito, day 8, no, Emil, masasabi mo bang mas nag-intensify pa o katulad din ng mga nakalipas na araw, yung airstrikes at yung ground operations dyan sa Marawi? Emil? Kung may kikwento ko lamang, Jessica, walang military offensive o airstrike ayon sa ating naririnig sa ere mula umaga hanggang makapananghali. Nagsisimula ito, Jessica, sa hapon at hanggang tayo'y makaalis ng area ng Marawi City, tuloy-tuloy yung naririnig nating paglipad ng mga military choppers at yung pagdagundong ng mga pagsabog. Kinaumagahan, mula rito sa Iligan City, pagtulak natin sa Marawi City, meron tayong ilang residente pang makakausap o yung mga sibilyan na ating makakasalamuha. At ayon sa kanila, hanggang buong magdamag, hanggang sa pumutok ang liwanag, tuloy-tuloy ang operasyon na yan. Ang kanilang basihan, yung pagdagundong ng mga pagsabog ng bomba at yung pag-alingaw-ngaw ng mga putok ng baril. Jessica. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Marawi at sa Iligan. Emil Sumangil.